una sa lahat. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kagad. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Siguradong kulong, utos si Pangulong Marcos bantayan si Sara Diskaya para mahuli agad paglabas ng arrest warrant. Hindi magre-resign, Special Advisor Rodolfo Azurin tinanggi magbibitiw na rin siya sa ICI. Nililigawan ng mga sundalo, Malacanang nilinaw na walang kinalaman sa politika at destabilisasyon ng pagtulong ng Pangulo sa mga sundalo. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na makukulong ang contractor na si Sara Diskaya kaya pinababantayan na siya ng Pangulo sa mga otoridad. Live mula sa Malacanang nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, sa anunsyong yan ng Pangulo, hindi kaya mas lalong magtago itong mga kakasuhan? Naku, Jiggy, yan nga yung gustong matiyak ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa video message na inilabas niya kanina. Ipinag-utos niya dito sa DILG at sa PNP na tiyakin na sigurado sila kung naroon, kung nasaan ngayon ang mga Diskaya. Especially now na nadiskubre nila yung isa pang ghost project dyan sa may Davao Occidental kung saan sinasabi na inaward daw dito sa St. Timothy na pag-aari rin ng mga Diskaya noong 2022. Base doon sa report nila, 2022 rin daw, supposedly completed na yung project. Pero nang investigahan, inspeksyonin ng CIDG, nito lamang 2025, lumalabas na hindi man lamang daw nasimulan ang nasabing proyekto. So ang sinasabi ng Pangulo kanina, meron na rin daw rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso ang Ombudsman laban dito kay Sara Diskaya at dun sa iba pang mga private individuals, maging dun sa ilang mga opisyal at taga-DPWH, malversation at yung paglabag dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So para matiyak na oras na inilabas yung arrest warrant laban dito sa mga taong ito, madali itong maisaserve dahil nabantayan ng husto ng mga pulis yung kanilang kinaroroonan. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kagad. Maricel, sa ibang issue ay may reaksyon na bang Malacanang sa pagbibitiw ni Commissioner Singson at itong mga hinaing niya sa ICI? Well, Jiggy, kinikilala naman ng Malacanang yung malaking kontribusyon ni dating DPWH Secretary Babe Singson dito nga sa Independent Commission for Infrastructure. Alam naman daw ng Pangulo yung dahilan na ibinigay niya ay dahil nga doon sa kanyang sitwasyong pangkalusugan, although pinakiusapan na rin naman daw siya ni Secretary Vince Dizon na hanggat maaari medyo pahabain pa ng kaunti yung kanyang termino dito sa ICI. Pero ipinaliwanag din ng Malacanang yung ilan doon sa mga inirereklamo ni Secretary Singson. Kabilang na nga dyan yung kawalan daw ng pondo ng ICI. Yung sinasabi kasi ni Secretary Singson, yung 41 million pesos supposedly budget para sa ICI, pang dyaryo lang yan. Hindi naman talaga nila nararamdaman. Ang paliwanag ni Undersecretary Claire Castro dyan kanina, September pa lang na ilabas na raw, meron na raw talagang SARO o yung allotment budget para rito. Kaya lang medyo natagalan yung proseso. Pero ang pagtitiyak niya, ngayon, hawak na raw ng ICI itong 41 million pesos. So tugon na rin ito doon sa nabanggit sa atin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ating panayam sa programang Sa Totoo Lang kagabi. Nabanggit kasi ni Mayor Magalong na nagpalawal din siya nung siya ay bahagi pa ng ICI. Yung kanyang pagpapalawal ay umabot ng 30,000 pesos pero hanggang ngayon ay hindi pa raw yan nababayaran. Ganyan din daw ang nangyari ngayon kay General Azurin. Ayon kay Mayor Magalong, nagpapalawal din daw ito dahil wala ngang pondo na ibinibigay sa ICI. Ang nabanggit pa sa atin Mayor Magalong kagabi sa STL, mukhang meron pang isa na bahagi ng ICI na nagpaplano rin na magbitiw mula sa nasabing komisyon kasunod nitong si Secretary Singson. Pero hindi niya na pinangalanan kung sino ito. Ayaw nang magkomento ng Malacanang tungkol dyan. Bahala na raw kung sino man itong sinasabi ni Mayor Magalong na mag-anunsyo kung meron mga nitong klase ng desisyon. Jiggy? At tumarap din sa ICI kahapon si Congressman Sandro Marcos. Ano ang naging tingin dito ng palasyo?
Tama ka, Jiggy. Ang sabi ni Yuse Castro kanina, proud daw yung mga magulang ni Congressman Sandro sa pagharap niya sa ICI kahapon dahil nakikita daw dito kung paano pinalaki ng isang magulang ang kanilang mga anak, kung tapat, matapang, at nakita daw ito kay Congressman Sandro. Parang nagpasaring pa nga siya kay Congressman Pulong doon sa pahayag niya kanina dahil matatandaan natin na hindi naman nagpakita sa ICI itong si Congressman Pulong. At ang sabi kanina ni Yuse Castro, kung ikaw naman ay walang itinatago, bakit ka nga ba magtatago at hindi ka haharap sa ICI? Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Yuse Castro patungkol kay Congressman Sandro Marcos. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente, hindi takot, matapang na humarap sa investigasyon, hindi nagtago, nagboluntaryo pa, kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. Yan muna ang latest mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Inasubasta na ang 4 pang magagarang sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, nabenta ba lahat ng mga sasakyan, pati na yung kanilang Rolls Royce? Jiggy, 2 ang naibentang sasakyan ngayon sa auction sa Bureau of Customs. Pero 2 naman ang hindi rin naibenta. Kasama na dyan yung controversial na Rolls Royce na ni isa ay walang nagpakita ng interes. Naibenta kanina yung Toyota Tundra sa halagang 3.48 million pesos. Mas mataas yan ang bahagya doon sa floor price na 3.47 million pesos. At ang winning bidder dyan ay RMCE Metal Products Trading Corporation. Naibenta rin ang Toyota Sequoia sa halagang 6 million pesos. Mataas yan kumpara doon sa floor price na 4.67 million pesos. 4 ang nagbid dyan at ang nanalo ay si Jose Maria Esteban III. Ang Rolls Royce naman, ibinaba na nga yung presyo nito doon sa 36 million pesos kumpara doon sa original floor price ito na 47 million pesos. Pero kanina, ni isa ay walang nagbid. Ganon din yung Bentley Bentayga na ipinapasubasta na sa halagang 13.88 million pesos, wala ring nagbid kanina, Jiggy. At ngayong hindi pa nga nabibenta, ano nang plano ng BOC dito sa 2 sasakyang ito? Jiggy, ang next step dito, pwedeng pumasok yung Bureau of Customs sa tinatawag na negotiated sale o yung direct offer. Ang mangyayari dito, may pwedeng magbigay ng offer ang kahit sino, susulat sila sa BOC at yung mga offer nila ay ipapublish o ilalathala nila para malaman ng BOC kung meron magbibigay ng mas mataas na offer dito. Option din ng BOC yung condemnation o yung pagsira. Pero sa ngayon daw hindi ito yung option na titingnan ng BOC. Pakinggan natin ang pahayag tungkol dyan ni Attorney Chris Bendijo ng BOC. Clearly, ang preference ni Commissioner Ariel Nepomuceno is not to destroy, but to convert it into revenue dahil mas may pakinabang ito, lalong-lalo na sa kondisyon ng ating bansa na nangangailangan po tayo ng pondo. Jiggy, meron pang 6 na luxury cars na hawak din ng Bureau of Customs. Pero ang problema kasi dito sa mga sakyan na ito ay kulang din ng import permit. At sa ngayon ay inaapila pa ng mga diskaya itong mga ito. Baka raw sa susunod na taon na maglabas ng resolution ng BOC tungkol dito sa mga sakyan na ito. Jiggy. At Gerard, ano ang update sa mga frozen asset kaugnay dito sa flood control scam? Jiggy, nakatanggap nga ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order mula sa Court of Appeals. Para yan sa isang hindi pinangalan ng kumpanya na umano ay may pinakamaraming ghost flood control projects. Sakop ng freeze order na yan ang 280 bank accounts at 22 insurance policies, pati na rin ang 3 securities at 8 air assets. Sa kabuuan, naabot na sa 13 billion pesos ang naipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council kaugnay dito sa flood control scam. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, nagbitiw na bilang Undersecretary ng DOJ si Jojo Cadiz matapos madawit sa flood control scam. Kinumpirma mismo yan ng palasyo. Si Cadiz ang tinuro ni Zaldico na bagman o taga-tinumano ng kickback kay Pangulong Bongbong Marcos. Dati nang sinabi ng palasyo na katang-isip lang ang mga aligasyon ni Ko. Samantala, kahit nagbitiw sa pwesto, iimbestigahan pa rin daw ng ombudsman si Cadiz. Hindi ba dapat ikatuwa ng tao
ng taong bayan. Kung meron mang mga tao na kaalyado ng Pangulo at kapag ka na-involved, kahit wala pang desisyon o wala pa man judgment, ay umaalis. Hindi tulad ng mga nakaraan, kahit nandyan na yung mga pangalan, nag-i-stay pa rin, kahit malaki na ang issue about sa korupsyon. Pinabulaan ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin na magbibitiw na siya bilang Special Advisor ng ICI. Kumalat ang bali-balita matapos pagbibitiw ni ICI Commissioner Rogelio Singson. Ayon kay Azurin, hindi sumagi sa kanyang isip na mag-resign. Hindi rin daw totoong hindi sila pagkakaunawaan ni ICI Chairman Andres Reyes. Tinalaga si Azurin bilang Special Advisor ng Komisyon noong Setyembre, kapalit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hanggang kailangan po ng ating ng gobyerno ang serbisyo namin, serbisyo ko, I will continue po. Kaya siguro po sa punto po na pagre-resign ay wala pa po sa aking kaisipan. Susunod, komento sa sahod ng mga sundalo walang kinalaman sa maugong na destabilisasyon ayon sa palasyo. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinapasauli na ng Korte Suprema sa gobyerno ang 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth na binalik sa National Treasury. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, naging kontrobersyal noon ang pagkuha ng pondong yan mula PhilHealth. Bakit to pinasauli ngayon ng Korte Suprema? Jiggy, sa desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional o labag sa saligang batas ang paglipat ng 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Unanimous ang naging desisyon ng mga mahisrado sa consolidated petition para ibalik sa PhilHealth ang pondo. Ipinag-utos din ng Korte Suprema na wag nang galawin ang 29.9 billion pesos pang balanse ng umano'y excess funds. Immediately, executory ang pagpabalik ng pondo at idadaan ito sa pamamagitan ng 2026 General Appropriations Act. Jiggy, matatandaan na inutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapabalik sa naturang pondo sa PhilHealth. Gayunman, sabi ng Korte Suprema, hindi maituturing na moot and academic yung kanilang desisyon. Jiggy? At Camille, ano naging ugat ng petisyong ito sa Korte Suprema na nauwi nga sa pagbabalik ng pondo ngayon sa PhilHealth? Jiggy, noong 2024, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo at health advocates. Gusto nilang harangin nga itong transfer order ng Department of Finance para sa 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Makakaapekto raw kasi ito sa mga programang pangkalusugan. Giit naman ng nooy Finance Secretary na si Ralph Recto, sobra itong pondo at may kapangyarihan daw ang gobyerno na bawiin ito base sa isang special provision sa General Appropriations Act. Pero sagot dyan ng Korte Suprema, void ang special provision na yan. Nagkaroon din daw ng grave abuse of discretion sa pagpapatupad nito. Jiggy? At Camila, ano ang reaksyon ng PhilHealth sa desisyong ito ng Korte Suprema? Jiggy, malugod naman na tinanggap ng PhilHealth itong desisyon ng Korte Suprema. Tiniyak nito ang wastong paggamit sa pondo para nga palakasin pa ang kanilang serbisyong pangkalusugan. Nagpasalamat din ang Department of Health sa desisyon ng Korte Suprema at nangako itong ipatutupad ng maayos ang Universal Healthcare Act. Si Executive Secretary Recto naman, nirerespeto raw ang desisyon ng Korte Suprema at tiniyak na susundin ito ng Finance Department. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Absuelto sa kasong graft si dating PNP Chief Alan Purisima at 16 na iba pa. Nagugat ang kaso sa manumalyo-manong courier deal ng PNP noong 2011. Pinaprubahan daw ni Purisima ang kontrata sa kumpanyang Wearfast para maging official courier ng firearms license card. Yan ay kahit hindi naman daw qualified ang kumpanya at wala itong track record. Pero ayon sa Sandigan Bayan, nabigo ang prosekusyon na patunayang guilty si Purisima. Kulang din daw ang mga nilatag na ebidensya.
Siyempre, I feel good, di ba? I feel good. Susunod, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico sinampahan ng reklamo kaugnay sa Ghost Project sa Bulacan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sinampahan ng reklamo sina dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico sa DOJ kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, may nakalap na karagdagang ebidensya ang NBI kaya sinama na ang dalawa sa mga nireklamo. Kabilang daw sina Revilla at Co sa mga proponent ng proyekto ng contractor na Sims Construction. Hindi dinetali ng DOJ kung ano reklamong sinampa. Bibigyan sina Revilla at Co ng 5 araw para magsumite ng kontra sa laysay. Kasama sa nirekomenda ng NBI na sampahan na reklamo, sina Revilla at Co. base sa mga salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nilinaw ng Malacanang na walang kinalaman sa politika at sa maugong na destabilisasyon ang tila panliligaw ng Pangulo sa mga sundalo. Kamakailan lang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang aumento sa sahod ng mga sundalo at iba pang uniformed personnel. Binisita rin ng Pangulo ang mga sundalo sa Davao City. Ayon sa palasyo, dapat lang bigyan ng pagkilala ang mga miyembro ng militar dahil sa kanilang kabayanihan. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. Kung nararapat po silang bigyan na mas magandang ayuda, pagtulong, kailangan lang naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.